I-add ko lang muna bago magtanong si kapatid. Padala nyo kay Mark sa ating Executive Secretary yung mga pages ninyo. Kasi yun ang i-announce doon na ito yung mga accredited natin para makapasok sila dun sa Google Meet. So lahat ng accredited natin ng mga social media friends natin, mailagay rin doon yung mga pages nila. So ma-acknowledge sila. So gawin niyo yan ngayon, padala nyo kay Mark para mamayang alas 6, automatic mabigyan sila ng access at makover nila yung ating virtual online rallies natin Luzon, Visayas sa Mindanao. Hello po. Mike. Hello. Hello po. Pagkatapos po nitong mga malawakang rally sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, kung hindi po papansinin ng ating gobyerno itong mga protesta na sinasagawa po ng UPI, what is the least you can do po for the Filipino people? Ito nga, itong ating samahan o kilusan sa UPI ay People's Initiative po. People's Initiative. Meaning, hindi po ito partido politikal, hindi ito samahan kung anumang sinusulong, kundi yung advokasya ng mga maraming bagay na nagsusulong kabutihan ng ating bansa. Okay? Kasama nga dito itong labanan, itong korupsyon na nangyari sa ating bayan. So tuloy-tuloy po ang United People's Initiative sa isang mapayapa, legal, lawful, non-partisan at saka constitutional na pamamaraan. So marami pong nagsasabi sa atin na wala pong mangyayari dito sa mga rally-rally na ganyan. Kailangan na po, sabi nila, maraming nagsasabi sa atin na dapat tularan natin yung bansa na mayroong karahasan tulad ng nangyari sa Nepal. Pero ito pong United People's Initiative ay naninindigan ng isang samahan, isang kilusan, isang mass movement na hindi dapat nahahaluan ng karahasan. Kaya precisely bakit natin pinigil, ipinansila itong rally na ito ngayon dahil nga ayaw po natin ng karahasan. So hindi titigil po ang United People's Initiative na isulong yung mga ganitong advokasya, ganitong panindigan sa pamamaraan ng isang mapayapa na mass movement. So makakaasa po kayo na tuloy-tuloy po natin yung mga ganitong pakilos, mass movement, mga tao, mga people mismo, mga taong bayan mismo ang nagsasabi na tama na sobra na, itigil na yan. So hindi tayo pwede lumihis doon. So naniniwala tayo na habang patuloy natin ginagawa ito, nare-realize ng ating mga kababayan at dahan-dahan silang sasama sa mga mass movement na ganito para lalong mas marami, mas pakikinggan po tayo ng ating mga nasa pamanahan. So, inaasahan po namin na dadami talaga, dadami po tayo. Si Colonel Galang. Yung tanong ni Melvin, hanggang kailan na tayo magpoprotesta, magrarally? Hanggat hindi po tumitigil ng pagnanakaw itong mga corrupt na politiko natin, hindi po tayo titigil. Yan po ang paninindigan ng UPI. At kami po, ang tinatawagan po namin ng pansin, yung pong mga kababayan natin na nanonood ngayon, narinig nyo po, meron po tayong mga pagkilos na ginagawa nationwide. Kung pwede nga pong ma-organize ng ating mga kababayan sa ibang bansa na sabayan po yung ating mga ginagawang kilos protesta dito sa Pilipinas, mas maganda po yun. Kasi kailangan po nagkakaisa tayong lahat ng Pilipino. Dahil tayo pong lahat yung ninakawan. Hindi po iilan lang, lahat po tayo, pera po, kaban ng bayan yung ninakaw. Kung hindi po tayo kikipo, hindi tayo magpapakita ng ating sama ng loob sa ginawa ng mga politikong korap na ito, para na rin po natin konsinti yung ginawa nilang pagnanakaw. Wala pong pinagkaiba, nakita nyo yung kapitbahay nyo, ninanakawan, pinapanood nyo lang, nakatingin lang kayo. Responsibilidad po ng bawat Pilipino
Dahil yan pong pera niyan, pera nating lahat. Kaya responsibilidad po ng bawat isa sa atin na tumayo manindigan laban sa korupsyon. Kaya po yung panawagan namin, hindi po kami tumitigil. Sila nga hindi tumitigil ng pagnanakaw eh. Ngayon lang, yung budget na ipinasa, napakalaki. Anong mangyayari na naman? Lately, meron na namang inutang. That's how much. Saan na naman gagamitin? Hindi pa nga nila na ipapaliwanag kung saan napunta yung budget ng nakaraang taon eh. Ito na naman tayo ngayon. So, dapat po tayong mga Pilipino, manindigan. Kailangan pong tumayo tayo. Kailangan pong maramdaman ng gobyerno na ayaw na natin sa nangyayari na katiwalian, korupsyon sa bayan natin. Concern ako dun sa tanong mo, sister, kasi yan ang katanungan ng karamihan ng ating mga kababayan. Actually, nakikita namin yung pagod ng mga taong sumasama sa atin sa mga rally. At pagkatapos ng rally, uuwi sila, iisa yung katanungan nila sa kanilang kaisipan. Hanggang kailan ito? So, meron tayong tinatawag na exhaustion. Ibig sabihin, pagod na talaga. Minsan yung iba sumama, sa susunod hindi nasasama. Kaya tayo patuloy na nananawagan, regardless kung may sumasama sa ating marami o kukonti. Naniniwala kasi tayo sa prinsipyo na pinapanindigan natin at yun yung guiding principle na sinasabi ni Major General Romy Pumis, yung ating chairman. Ito po yung ating target para maunawaan ng ating mga kababayan. Meron pong pinakamabilis na paraan para sa pagbabago, pero hindi po tayo doon pupunta dahil kung yan ay maging masalimuot at madugo, mahirap lumabas dyan. Yan po yung pinapag-aralan natin. Although, may tinatawag tayong silent majority. Sino yung silent majority? Sila yung may number. Sila yung nasa bahay lang nila. Sila yung nagmamasid. Sila yung nakakaranas ng maraming hirap. Hindi natin sila nakakasama sa kalsada. Sila talaga yung walang-wala. Sila yung damdamin nila halos sa sabog na. Yan yung pinipigilan natin na sumambulat. Kasi pag sumambulat yan, marami yan sila. At hindi natin alam kung ano yung pwede nilang gawin. Sa totoo lang. May mga bagay tayong kayang kontrolin, may mga bagay tayong hindi kayang kontrolin. Kaya ang UP ay nagiging example. Kaya tayo nagpaparami. Dahil para mabigil sila sa sigaw natin. Kung hindi man sila umaksyon, dahil alam natin lahat, magkaisa tayo sa damdamin, sa kaisipan. Alam natin kahit anong sigaw natin at gano'ng karaming rally gawin natin, hindi sila gi-give up. Kasi pinagtatakpan nila yung malawakang korupsyon na ginawa nila. Never silang gi-give up. Alam natin yan. Walang magi-give up sa kanila hanggang hindi natatapos yung kanilang termino at gusto pa nga nila itong palawigin. Bakit pinipilit ng UPA na magparami tayo? Ang ginigising natin, yung mga silent majority na nasa bahay lang sila. Sumama sila sa atin, mas malawak yung sigaw natin, mas maririndi yung tenga nila at matatakot sila. Kahit wala tayong ginagawa, nagsama-sama milyon sa kalsada, takot na yung mga yan. At ang higit sa lahat, dahil marami ng tao na sumasama sa atin sa ating mapayapang panawagan, baka sakali lang, magising yung ating mga kapatid sa kasundaluhan. At makita nila yung wisdom na, teka lang, marami na ito, taong bayan na ito sumisigaw. Baka pwedeng mag-usap-usap na tayo, kampihan na natin ang taong bayan. Doon po tayo papunta para alam po natin lahat. Ang galaw po ng United People's Initiative, very transparent po, wala kaming tinatago. Wala kaming lihim na plano, wala. Kaya tayo nagpe-press con. Kahit may threat sa amin, sinasabi namin yung threat. Pag may plano tayo, nilalahat natin yung plano. Yan lang yung target natin. 1 milyon sa Luzon, 1 milyon sa Visayas, 1 milyon sa Mindanao. Sabay-sabay tayong manawagan sa ating mga kapatid sa armed forces. Mga sir, baka naman pwedeng protektahan niyo yung mga nagsasabi ng totoo. Baka pwede naman, nakampihan niyo na yung taong bayan. Dahil hirap na. Dahil kasama rin sa silent majority yung mga pamilya ng ating mga kapatid sa kapulisan at pamilya ng mga kapatid natin sa kasundaluhan. So ulitin ko, ang target natin, magparami tayo. Pag nakita nilang marami na tayo, milyon na tayo, Luzon, Visayas, Mindanao, mananawagan tayong direkta sa mga kapatid natin kasundaluhan. Manindigan na kayo at magkaisa tayo. Ayaw natin na magulong pakikibaka, gusto natin mapayapa. Mariresolve ba natin ito sa isang matiwasay
na pagpapakita ng pwersa. The only key towards our success, magkaisa, magsama ang taong bayan, ang ating mga kapatid na kasundaluhan. Dagdag ko lang muna, no? Dagdag ko sa sinabi ni Captain Dre, suporta lang, no? Ang samahan natin is very unique. Sabi nga, people's initiative. People's, tayo yun, Pilipino. Initiative, tayo pa rin yun. Nakapag-isip ang UPI na mag-initiate kami para sa kaayusan ng bansa, para sa pagkakaisa ng bansa. Kaya kami natawag na United. Kami, mga sundalo. May kasama tayong MNLA. May police, may army, may Air Force, may Navy, at Coast Guard. Yung People's Initiative, mamaya siguro dagdagan is Captain Dre, ano? So, nabuo namin yan dahil nakikita namin ang ating bansa ay palubog na. So kami mga Pilipino, kami kasi sundalo. Anong sundalo? Nagre-represent kami sa security ng bansa. Kaya kami united, kasama namin ang lahat ng sektor ng Pilipinas para pagkakaisa natin, para magising na tayong lahat. Ano ba ang nangyari sa ating bansa? Kayo mga nasa bahay, sana naman, pag ang ating kababayan ay nakikita nyo naghihirap at umiiyak, humihiling sa inyo ng inyong saklolo para magkaisa tayo at para umunlad ang ating bansa, magkaisa lang tayo sa ating panawagan na umunlad ng ating bayang Pilipinas. Yun lang po. Follow-up question po. May importante lang po akong babanggitin sa inyo, yung sa sinabi ni Colonel John Metran. Kung ako ang active military at nakita ko 1 milyon sa Luzon, 1 milyon sa Visayas, Mindanao, pwede ba agad-agad akong kumampi sa kanila? Hindi po. Titingnan ng ating active military kung ito ay political party na nananawagan ng pagbabago, hindi sasama ang ating mga kapatid na active military dahil political party yon, magiging partisan sila. Para maunawaan ng ating mga kababayan, sasama ba ako sa isang private group? Ibig sabihin, pribadong grupo. Marami tayong pribadong grupo, malalawak pa, malalaki. Nandiyan yung ating guardians, nandiyan yung ating mga eagles, maraming grupo. Sasama ba ako sa kanila kung ako yung active military? Hindi. Kasi private group sila. Magkakaroon ng maling inclination kasi isang group lang yung sinuportahan. Pero, ang pipiliin ng ating active military, yung grupo na nakaangkla sa ating konstitusyon, nakaangkla sa ating batas, at nire-representa ang kabuuan ng taong bayan. At yan po ang People's Initiative. Dahil nakaangkla po tayo sa Republic Act 6735. Ang ano yung sinasabi dun sa Republic Act 6735, makikita po nyo po yan sa lahat ng posting ng People's Initiative. Ano nakalahad yan? Pinagtibay ng ating batas. Ito ang nag-grant ng power sa taong bayan. Nag-grant ng power sa taong bayan to propose, mag-suggest, to enact, gumawa, to approve, mag-aproba, or mag-reject, tumanggi ng anumang mga existing na batas through initiative and referendum. Yung bang political party, binigyan ng karapatan ng batas? Hindi. Yung mga private group, binigyan ba ng karapatan ng batas? Hindi. So para maging constitutional, yung magiging future action ng ating mga sundalo para kampihan ang taong bayan, isa lang po ang kakampihan nila, ang People's Initiative. Follow-up po. Follow-up question lang po. Please, right. Kung sakali po na makipagdialogo sa inyo ang gobyerno, ano naman po ang mga kondisyon na ilatag na nakahanda na? Ano yung mga kondisyon na nakahandang ilalatag niyo po sa kanila? Okay, medyo malabo. Pakiulit nga, please, na. Kung sakaling makipagdialogo sa inyo ang gobyerno, ano po yung mga kondisyon na nakahanda na
pwede nyong ilatag po sa kanila? Actually, okay yung dialogo, ano? Pero kami, wala naman kaming hinihiling, kundi talagang itigil na itong matinding korupsyon na ito, diba? Panagutin na, ikulong na, diba? Hindi na kasuhan, kundi kulong, saka bawiin yung mga nanakaw na pera na yan ng taong bayan at yun ay gamitin para sa mga taong bayan. Hindi tayo nakipag-negotiate para meron kami matanggap na benepisyo para sa amin. Hindi po yun, wala po kaming ganun. Ang hinihiling lang po namin ay gawin na ng gobyerno ang dapat nilang gawin, na itigil na itong lintik na matinding korupsyon na ito. Panagutin, ikulong na. Isang taon na wala pa nakukulong na mga involved dyan sa mga flood control na hindi lamang ito substandard o yung mga, kundi ghost ghost. Nakolekta yung pera, pero walang nagawa. Di ba? Walang nagawang project. Meron dyan isang project. Taon-taon may pondo. Taon-taon nakukolekta yung pondo. Pero wala naman nagawang project. So talagang yun ang ini-emphasize po natin. Hindi tayo makipag-negotiate. Ayaw natin makipag-negotiate kasi ayaw naman namin na negotiation kasi two-way yan eh. Merong benefit sa kanila, merong benefit sa amin. Sa amin po, wala kaming hiningin benefit sa amin, sa UPI. Ang hiningi po namin benefit ng taong bayan. Kaya gawin na dapat ng gobyerno, dapat nilang gawin. Itong pinagsisigawan natin sa ating mga rally, nationwide. Itigil na yung korupsyon na yan. Panagutin sila. At bawiin lahat ng mga ninakaw na pera. Ang tagal na eh. Yung mga pera ninakaw, nasaan na? Naitago na nila, nagastos na nila, o nailipad na kung saan bansa. So dapat gawin ng bayan, gawin ng pamahalaan yun. Hindi na yung negotiation pa. Yun lamang po. Go ahead, kapatid. Anong lab? Sige.